Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, saan man po kayo naroroon. Ngayon pong episode na to ay pag-usapan natin yung tungkol sa Philippine flag. Kasi kahapon nakapanood ako ng balita from UNTV and ABS-CBN News na kung saan yung ating Philippine vessel habang bumabaybay sa West Philippine Sea patungo doon sa Ayungin Shoal ay hinarang ng mga Chino, ng mga Chinese Coast Guard. No? At hindi pa nasiyahan, tinutukan ng water cannon yung barko natin at the worst thing is that they aim it directly to our Philippine flag. Makikita nyo, halos matumba yung flagpole. At yung ating watawat ay halos mawasak. Dala ng pressure ng tubig, yung water cannon. Hindi tinigilan eh. Ang tagal kung mapapanood ninyo yung news ng UNTV at ng ABS-CBN. Kung ikaw ay isang Pilipino na nagmamahal sa bayan mo at nakita mo yung ganung klaseng balita, magdudugo yung puso mo eh. Kasi yun ay isang pagpapakita ng isang bansa kung paano na lang nila bastusin yung ating Philippine flag. Binalakura, binastos, at nagpakita ng walang respeto sa bansang Pilipinas. Ang Philippine flag kasi, it symbolizes our independence, freedom, equity, and justice. Pero ginanong-ganon lang ng mga Chino. Binastos. Walang paggalang talaga. At sumagi tuloy sa isip ko, no, yung nakaraang rally na gagawin sana sa Bustos, Bulacan. Ang para nakita ko doon sa poster nila, Defend the Philippine Flag. Ngayon, nakaraan na ang 12 or 24 oras. Pero wala akong narinig doon sa grupo na yan kung paano nila dedepensahan, kung ano ang naging kanilang reaksyon sa pagbomba ng mga incheck sa ating Coast Guard Philippine vessel, lalong-lalo na sa ating watawat. Yung mga nagrally doon sa sa Bulacan na hindi natuloy. Ngayon, this is the best time for you to speak up. Magsalita kayo. Binalahura, binastos, nagpakita na walang respeto sa Philippine flag ang mga dayuhang incheck na ginawa within our exclusive economic zone. Nasaan kayo ngayon? Kala ko ba mga makabayan kayo? O nagkukunwari lang kayo at nagpapanggap na nagmamahal sa ating sariling bayan? Nasaan kayo? Yung mga kasamahan nyo din ng mga former government officials hindi nagsasalita, pero kahapon may nakita ko na nagsalita, former government official. Ang sinabi, bombahin din daw natin ng kanyon ng tubig yung mga Chino. Anong klaseng utak yan? Utak lamok. No? Dati ginagalang ko yan, taas ng respeto ko dyan dahil professor yan ng School of Law sa isang napakagaling na universidad. Pero ngayon makikita mo kung anong klaseng utak pala meron yan no? Walang kakwenta-kwenta pag nagsalita no? Tapos inconsistent, no? Bukas ito sasabihin, tapos ngayon ito na naman sabihin. Pero I was really disappointed when instead of defending the Philippine flag, kanyonin na lang daw natin, no? Ito ay nagpapakita din na itong mga tao na to hindi isinasapuso yung ating oath of patriotism. Naalala nyo ba yon? Yung ating ginagawa nung tayo ay elementarya pa, mula grade 1 hanggang grade 6, pati yata nung high school, hindi uumpisahan ng klase sa eskwelahan kung hindi magkakaroon ng flag ceremony. Itataas ang ating bandila at pagkatapos nating umawit ng ating pambansang awit, ay i-recite natin sabay-sabay ang ating panatang makabayan.
Palagay ko itong mga to hindi kabisado yung Panatang Makabayan eh. O kaya palaging absent pag may flag ceremony dahil hindi makapag-recite ng Panatang Makabayan. Dahil dun sa Panatang Makabayan, ng unang linya na sinasabi, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Itong mga nagrarally against the government, no, di ba sana mag-rally against the government kung legitimate yung grievances mo. Pero kung hindi naman legitimate yung isinisigaw sa kalye, ibang usapan yan. So, hindi pagmamahal sa Pilipinas yan, kundi pagmamahal sa mga politikong inyong iniidolo. Pagmamahal sa mga partidong pampolitika ninyo. Hindi ang pagmamahal sa bansang Pilipinas. Nakakahiya kayo. Hindi ganyan ang sinasabi ng ating Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako ay kanyang kinukupkop at tinutulungan na maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. At dahil dito, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Yan ang Panatang Makabayan. Isinasa puso nyo ba yan? O puro lang kayo porma sa kalye? Ang ibig sabihin yan, your love of country is over and above your love and loyalty to any politicians, to any political parties. I was really disappointed when this one personality dumeklaran tatakbo ng senador. Tapos sabi niya, nagpapasalamat siya dahil matagal niya ng pangarap na maging senador. At nagdeklara pa uli na ibibigay daw niya ang buhay niya dito sa isang dating public official. Nakakalungkot, no? Nag-o-offer ka ng service mo sa taong bayan bilang isang politiko. Pero ang sinasabi mo ay taliwas sa auto-patriotism doon sa Panatang Makabayan na ikaw ay maglilingkod ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan sa bansang Pilipinas. Pilipinas ang una sa lahat. Country first and God first. Magkasambal yung dalawa niyan. Country and God first. Hindi political na iniidolo mo. Hindi isang politiko na iniidolo mo dahil pinagbigyan ka makatakbo diyan sa posisyon na ina-ambition mo. Ibubuwis mo yung buhay mo. Di ba sanang ibuwis mo yung buhay mo nang dahil sa bansa. Pero kung dahil lang sa isang iniidolo mo, no, isa kang panatiko ng politiko, ay malaking pagkakamali yung ginagawa mo. Going back. So sana tayong mga Pilipino, isa puso natin, no, yung mga natutunan natin sa ating paaralan. Yung lalong-lalo na yung Panatang Makabayan na yan, no, na dapat itinuturo yan mula grade 1, grade 6, miski ng high school, pinare-recite sa atin yan. Linggo-linggo yan, bago tayo pumasok sa ating classroom, sabay-sabay tayong nagsasalita, nagre-recite na iniibig ko ang Pilipinas, ito ang aking lupang sinilangan, ito ang tahanan ng aking lahi. Isa puso po natin yan. At sana, pagkatapos ninyong panoorin to, pakishare, or kung di nyo man ma-share, ay gumawa din kayo ng sarili ninyong blog article at i-recite ninyo na nanggagaling dito sa inyong puso. At sa panghuli, sana
mahalin natin yung bansa natin at huwag natin mahalin yung mga politiko. Hindi yung politiko ang minamahal, yung bansa. Ako, in my case, sumusuporta ako sa gobyerno ngayon. Especially for the economic programs na maganda na ipinakikita ng kasalukuyang presidente na si Bongbong Marcos. Kasi nakita ko yung economic programs maganda But in truth and in fact, hindi ko naman binoto yan ng 2022 election. I voted for Leni Robredo kasi at that time na nagkaroon ng presentation ng mga economic programs, mas nagustuhan ko yung kay Leni Robredo because she is an economist and a lawyer at the same time. Pareho kami niyan. But yun nga, mas nagustuhan ko yung kay Leni Robredo. But nung manalo si Bongbong Marcos at may mga nakausap din ako mga economic managers niya, ay nagustuhan ko yung programa at personal experience. Masasabi ko sa inyo, maraming foreign investors na gustong mag-invest sa Pilipinas. Kaya maraming oposisyon na sinisiraan si BBM. Ayaw nilang maging successful ng mga economic programs ng kasalukuyang administrasyon. Sapagkat pag yan nag-click yung economic programs ni BBM, patay sila sa 2025. It's going to be a landslide victory for Bongbong Marcos. At ngayon nga, mararamdaman mo na yung team ng kabila aapat, 5 lang yung nasa ticket pa, hindi makabuo pa samantalang dito sa kabila, nagsisiksikan nagkakaroon ng tactical alliance na ng mga different political parties at lahat gustong pumasok sa administrasyon ni Marcos. And one more thing kasi, kaya din naman siguro gustong pumasok because they have 3 M's. Money, men, and machinery. Yan ang importante sa politika. Okay, going back to the Philippine flag, mahalin po natin ang ating bansa at sana i-share ninyo, i-like at mag-subscribe din kayo sa aking YouTube channel. At pinaka-importante, kung pwede, isa puso ninyo, kung magre-recite kayo ng Panatang Makabayan, isa puso po ninyo yan. Dahil hindi ako nawawalan ng pag-asa. May pag-asa ang bansang Pilipinas. Aasenso tayo. Magkaisa lamang tayong lahat. Huwag iwasan ng paninira dahil lamang sa ating pansariling personal ambition. Hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, si Atty. Bueno.